bago pa man tayo mapunta sa ganitong places, ay binigyan na tayo ng Diyos ng kasagutan. Ang sabi diyan, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. So anong dapat natin gawin para malaman natin kung ano ba talaga ang true church? Ang sabi diyan, search the scriptures by your own self. So, kailangan mong siyasatin ang banal na kasulatan sa pamamagitan ng iyong sarili. Pero dahil nga, katulad ko dati, kahit anong pilit ko magbasa ng Bible, hindi ko maunawaan. Kasi sa panahon ngayon, modern na ang language na ginagamit. Meron ng Taglish or Tagalog-English na halo. So, sa akin, dati, hindi ko maunawaan yung malalalim ng Tagalog. Kaya, naiintindihan ko yung mga kabataan ngayon na hindi nila maunawaan masyado yung malalalim na salita. Kaya ang gusto nila, meron silang napapakinggan. So, dahil doon, dito na papasok yung ating topic. So, nakikinig tayo kasi ang sabi dyan, piliin din natin yung ating papakinggan. Bakit pinapasearch sa atin ng scripture? Upang malaman natin kung sila ba ay nagsasalita ng katotohanan na galing sa Biblia. Kasi sabi dyan, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out of the world. So bakit daw natin kailangan silang itest or subukan? Kasi marami ang mga bulaang propeta na nagkalat sa mundo. So, delikado yun mga kapatid kasi dapat hindi tayo ma-deceive. Kasi ano ba ang weapon ni Satan? Tinawag siyang ano? The Great Deceiver. So, siya ang The Great Deceiver mga kapatid, no? Kaya, paano natin malalaman kung ano ba talaga ang true church? So, pero, sabi ko nga kanina, bago pa man natin masumpungan ng ganitong crisis, no, binigyan na tayo ng Panginoon ng sagot. At ano yun? Ang Bible. So, Bible stands for, sino nakakaalam nito? Bible stands for basic instructions before leaving earth. So, ito palang Bible ay basic instruction before leaving earth. Bago dumating ang ating Panginoong Hesus, ay ito po ang ating great instruction. This is our great instruction. In fact, this is our guidelines. Sabi sa Christ Object Lesson, the Bible is God's great lesson book. His great educator. The foundation of all true science is contained in the Bible. Every branch of knowledge may be found by searching the Word of God. And above all else, it contains the science of all sciences. The science of salvation. The Bible is the mine of the unsearchable riches of Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, lahat ng kasagutan nyo kayang sagutin ng Biblia. So, lahat ng confusion nyo, masasagot ng ano? Ng Biblia. Kasi sabi dyan, the Bible is the mine of the unsearchable riches of Christ. At, sabi dito mga kapatid, no? Yan po ang ating God's Great Lesson Book. Ayan ang ating tamang guidelines or patungo saan? Sa tamang landas or the right path. Guidelines to the right path. Katulad ng mga Israelita noong unang panahon, no, nung sila po ay tinulungan ng Diyos na makalabas saan? Sa Egypto. Yan po natin, hinati ng Diyos ang Red Sea. So, binigyan sila ng daan palabas ng Egypto. So, the right path, Exodus. So, katulad sa atin, no? Ano ibigay sa atin bilang right path or guidelines to the right path? Ang Biblia. Pero sabi nga kanina, napakaraming mga bulaang propeta na nagkalat sa mundo. Paano natin malalaman kung sila ba ay nagsasalita ng katotohanan? Sabi dito, sabi dyan, sa John 12, verse 49 to 50, for I have not spoken of myself, but the Father
which sent me, he gave me commandment what I should say, and what I should speak. And I know that his commandment is life everlasting. Whatsoever I speak, therefore, even as the Father said unto me, so I speak. So, even Jesus Christ ay hindi siya nagsasalita na galing lang sa kanyang sarili. So, paano pa kaya yung ating mga papakinggan na tao lang? Paano pa kaya yung mga dumadaan sa ating bahay, yung mga naghihikayat sa atin? So, sabi kanina, may karapatan tayong ano? I-testify sila. May karapatan tayong subukan sila kung sila ba ay nagsasalita ng katotohanan o baka naman sila ay nagsasalita ng tungkol lang sa kanilang sarili. Even Jesus ay hindi siya nagsasalita sa kanyang sarili lamang na nanggaling. Kundi, bago siya magsalita, inaantay niya ang ano? Ang commandment ng Ama. So, inaantay niya ang commandment ng Ama. So, ibig sabihin, ano ibig sabihin yan? Walang madadagdag or walang mababawas sa kasulatan. So, kung anong nakasulat dito, yun na yun. Wala nang madadagdag o walang mababawas. So, bakit kaya, no? Napakaraming religions ang nagbabahay-bahay. So, naiintindihan din natin sila. Kung bakit? Kasi utos ito ng ating Panginoon. So, sabi dito, for I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book. If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, and out of the holy city, and from the things which are written in this book. So, mabigat yan mga kapatid. No? So, kailangan pala natin mag-ingat kahit tayong mga mangangaral. Kailangan natin mag-ingat. Kasi sabi dyan, kapag mayroong nadagdag, anong may dadagdag sa'yo? Ang legs. Kapag mayroong nabawas, itong pinamabigat. Anong ibabawas sa'yo? Anong iaalisin sa'yo kapag mayroong kong inalis sa banal na kasulatan? Yun ang dapat na huwag mangyari sana. So, ibig sabihin, mabigat na kasalanan yung magdagdag o magbawas sa banal na kasulatan. Kaya dapat walang madadagdag o walang mababawas. Kung anong nakasulat dito, yun na yun. Kaya kung tayo mayroong papakinggan mga kapatid, siguraduhin natin na wala silang idinadagdag o wala silang ibinabawas. Kaya pag may nagsabi sa inyo na wala lang utusan, lipas na yan, o alam nyo na mga kapatid. Kasi ang topic natin is the identity of the true church. So, nung panahon na yon, nagtanong, sabi dyan, and he said unto them, go ye into the world and preach the gospel. Maraming nagbabahay-bahay kasi utos yan ng Panginoon sa atin. Sabi, and he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel. So, hindi lang sila, kahit sa atin. Kaya, isa sa mga dahilan kung bakit sa atin pinapasearch ang scriptures, no? Kasi, we need to preach the gospel. So, sabi ko kanina, hindi kayang unawain ng utak ng tao ang Biblia. So, sino nagpaliwanag dito sa kanila? So, sa mga propeta, kaya nila ito naunawaan. No? Ang Diyos ang nagpaliwanag sa kanila. God sent them a vision. Nag-send ng vision sa kanila yung Panginoon. So, Panginoon mismo ang nagpaliwanag dito sa kanila. Kaya sa atin, no, mahirap talaga natin maunawaan yan kung wala tayong magpapaliwanag. But, careful tayo sa ating mga papakinggan. So sabi yan, and he said unto them, go into all the world and preach the gospel. So, nung panahon na nagtanong ang mga tagasunod ni Kristo sa kanya, sa Matthew 24 verse 3, sabi nila, Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay nito bago ka dumating? And when will these things be will be the sign of your presence and of the conclusion of the system of things? So, tandaan natin mga kapatid na bago sumagot si Jesus sa kanilang tanong, anong sinabi niya?
Anong sinabi ni Jesus bago siya sumagot sa tanong? He gave a warning. Ang una niyang binigay ay ano? Warning. Nag-warning muna siya. Anong sabi dyan? Anong sabi niya? No? Siya ay nagbigay ng warning mga kapatid bago siya sumagot sa katanungan. Katulad na lang kila Adam and Eve. So, kung mabalikan natin yung Genesis mga kapatid, no? Adam and Eve, bago nila, pagkatapos silang likhain, anong binigay sa kanila ng Diyos? Warning. Binigyan sila ng warning na ano? Anong warning binigay sa kanila? Makakakain sila sa lahat ng punong kahoy maliban saan? Sa isa. Maliban sa isa na nasa gitna nakatabi ng puno ng buhay. So sa Genesis 3 verse 3 at yan, no? Sabi diyan, here comes the fall of humanity. Eve and Adam disobeyed God by eating the forbidden fruit, leading to sin, shame, and separation from God. So nung panahon na yun, na-separate ang tao sa Panginoon. Kasi dati, directly nila nakikita ang Panginoon. Walang harang. As in, directly nilang nakakausap. Kumbaga sa kaibigan mo, directly mo siya nakakausap. Hindi, walang separation. But dahil nga sa kasalanan, no, kahit nagbigay ang Panginoon ng warning sa kanila, nagkasala pa rin sila. So ganun din nung panahon ni Kristo. Nung nagtanong sa kanya ang kanyang mga tagasunod, hindi agad siya sumagot. Bagkus nagbigay siya ng warning. Pero nung sumagot si Jesus, anong sabi niya sa Matthew 24? Sabi niya, mag-ingat kayo. Sabi diyan, mag-ingat kayo na huwag maligaw ng sinuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. So bigat niyan. And Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. Remember, nagbigay muna siya ng warning na mag-ingat kayo. Sabi, mag-ingat kayo. Kasi alam ng Diyos na madali manindang ang tao. So, bago magbigay ang Panginoon ng mga babala or pamahiin, sabi dito, hindi mo na niya binanggit yung lindol, digmaan, yung taggutom, at hindi niya rin, ang niyang binanggit ay kundi ang panglilin lang. Sabi ko kanina, anong great na weapon ni Satan? So, sa huling panahon, ipinapakita ng Mateo 24 na hindi lang sakuna o yung mga trahedya ang magiging problema ng tao, kundi ano pa? Ang confusion at panlilinlang. So sabi dito, marami ang ang maliligaw kasi magkakaroon ng pagkalito saan? Sa katotohanan. Kaya sinabihan tayo na mag-ingat kayo. Kaya saan tayo mag-ingat, mga kapatid? Sa great weapon ni Satan. So ano ba itong great weapon ni Satan? Sabi ko nila, pag-deceive ang kanyang trabaho. At even now, hindi pa rin nagbabago ang tactics ni Satan, mga kapatid. Sabi diyan, sa John 8 verse 44, Jesus calls Satan the father of lies. Ama pala siya ng kasinungalingan, saying there is no truth in him. So, we need to be careful talaga. Kaya sinabi dito ni Kristo na tayo ay mag-ingat. Ano ba ang ibig, para sa inyo mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng word na mag-ingat? Para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng word na mag-ingat? Sa inyong perspective mga kapatid, ano ang ibig sabihin ng word na mag-ingat? Yung pinakamalalim na naiisip nyo, ano yun? Ano yung pinakamalalim na naiisip nyo tungkol sa word na mag-ingat? Mapanuri. Mapanuri. Ano ba? Ano ba yun? Ayan na, ingat. Tagalog na.
Basta, yung pinakamalalim na naisip mo sa the word na mag-ingat or watch out. Mapagmatsyag. Mapagmatsyag. So yun, ang tawag sa spiritual na pagbabantay. So kailangan natin maging bantay ang sabi? Sipuyat kayo. Hindi literal na magpuyat kayo. O mamaya, di na kayo matulog ha. Ang eyeball laki na. O mamaya, sa next week na magkita tayo, lalaki ng mga eyeballs nyo. So sinasabi dyan na mga puyat kayo, ibig sabihin, maging mapagbantay kayo. Kasi bakit? Maging handa lagi. Yan. Remember the 10 virgins, no mga kapatid? Always remember the 10 virgins. The 10 wise and the 10 fools. So yung 5 ay nakapasok dahil sila ay naging handa. Sila ay naging watchful. So yun, hindi sapat na tayo ay lagi lang religyoso, no? Kailangan meron tayong sa puso natin. Hindi sapat na tayo sapat na religyoso lang tayo. Hindi sapat yun. Anong kailangan? Meron tayong sa puso natin. Discernment. Meron tayong discernment sa puso natin. Dapat kailangan sa Bisaya pa, dasig tayo sa ating pananampalataya. Kasi bakit mga kapatid? Ang kaaway ay hindi laging dumarating bilang kaaway. Sabi dito, bakit hindi dumadating lagi ang kaaway? Bilang kaaway? Hindi siya dumadating palagi bilang anyo ng kaaway. Minsan siya ay, sabi dito, it under means trust in God. Lies make people doubt God's promises and character. Di ba? Totoo? So, paano yan? Anong ulam namin bukas? Paano yan? Anong kain namin bukas? Hala, may pasok pa ako bukas. Sabado, bukas? Wala akong sasagurin. So, nagdadoubt tayo saan? Sa promises ng Panginoon. At, anong sabi ko kanina? Minsan ang kaaway hindi dumarating bilang kaaway. Bakit? Kasi, it disguised evil as good. Katulad ng ginawa niya kay Adam and Eve. So, sinugarcoat niya yung utos ng Panginoon. Hindi kayo mamamatay. Tatalino kayo. Itong Eve, nagkaroon siya ng pride of life. Ano kayong pakiramdam ng pagiging matalino? No? Nagkaroon siya ng pride of life. Ang sarap siguro maging matalino, sabi niya. Kasi it disguised evil as good. Satan often presents sin as attractive or harmless. Totoo mga kapatid? Totoo ba? Yes, it's true. Even me, no? Subukan ko yan. Minsan nakala ko tama, pero mali. Satan often presents sin as attractive or harmless. Madalas yan nangyari sa mga taong talagang hindi alam. At ano pa? It spread confusion. Ito na. It spread confusion. Kaya marami ang kumakalat ngayon na iba't ibang religion. Kasi it spread confusion. That's the plan of Satan, mga kapatid. Ang guluhin ng isip ng tao. Anong nangyayari sa mga Kristiyano ngayon? Pare-parehas lang kayong Kristiyano, pero anong nangyayari? Nag-aaway-away, pagalingan sa doktrina, debate. Yan, mali ang turo nyo. Kami ang totoo. Yan ang nangyayari ngayon. So pare-parehas tayong Kristiyano, pero ganun ang nangyayari sa mundo. Kasi nga, it spread confusion sa isip ng tao. Deception clouds judgment, making it harder to discern right from wrong. At it enslaves. Nakukulong tayo. Lies keep people trapped in fear, guilt, or false belief. Yan ang pinaka-nakakatakot na maranasan natin. Lies keep people trapped in fear, guilt, or false belief. Kaya inuutosan tayo na search the scripture by your own self. So, modern na ang ngayon, modern na ang mga gadgets ngayon. Sobrang modern na. Kung wala kayong maunawaan, pwede nyo yan i-chat GPT. No? Napaka-modern na ngayon. Kasi, kung tayo ay makikinig, iba't iba yung ating mapapakinggan. So, hindi natin alam kung ano ang totoo ron. Iba't ibang interpretations, iba't ibang paliwanag. So, napakahirap paniwalaan kung sino yung nagsasabi ng totoo. Kaya, ang pinakamaganda sa lahat, search the scripture by your own self. So, ang kaaway, hindi dumarating bilang kaaway.
ito ay madalas kalahating katotohanan. Pag sinabi mo kalahating katotohanan, katotohanan pa rin. Katotohanan pa rin ba kalahating katotohanan? Huwag na, mga magkadebate na naman. So, basta, yun na yun. So, madalas, pag dumarating ang kaaway, ito ay kalahating katotohanan. Welcome kayo, pasok. Pasok kayo. So, sabi dito, pwede tingnan natin. Meron ng phone. So, kilala niyo ba ito? So, that's yung mga false prophet nowadays. Yan, sino nakakilala dito? Ay, pinsan yan. Ayun, yun. Ayun. Pero sa kulungan Yun, yan. yun. Ayun, si Ili Soriano. Sana. Ayun, ayun na. Ayun, sa langit. So, remember mga kapatid, yung mga taong yan, ang isa sa mga proof na false prophet. At isa rin sa proof na ang kaaway hindi dumarating bilang kaaway minsan. Madalas ito ay kalahating ano? Kalahating truth, kalahating katotohanan. Kasi ginagamit din ang Biblia. Remember? Yes! Even Satan know the Bible. Even Satan is, alam niya ang Biblia. Kahit yung ating prophet na si Mrs. White, alam niya mga writings ni Mrs. White, mga kapatid. Kaya, alam niya kung paano i-deceive ang tao. Alam niya kung paano lilinlangin ang utak at puso ng tao. Kaya sabi diyan, huwag kayong maligaw ni inuman. Bakit kaya madaling malinlang ang tao? No? Sa tingin niya mga kapatid, bakit madaling malinlang ang tao? Hello? Tingin niyo, bakit madaling malinlang ang tao? Kasi walang alam. Una, walang alam. So, basta makinig lang. Basta maganda sa pandinig na, ay oo, maganda yan. Ay oo nga, no, nakaka-touch naman sa puso. So, ayun mo, parang totoo ito. So, sila kasi ay gutom saan? Gutom sila sa pag-asa. Kapag desperado yung tao, madaling maniwala kahit sa peke. Di ba? Kapag ano, lalo na yung mag-OFW, ay sige, ibang bansa na yan. Sige, pumunta ako dyan, ibang bansa na yan. Pero pagdating doon, trahedya. So, ganoon din sa atin kasi kapag desperado ang tao, lalo na kapag desperado ang tao, madaling maniwala. Lalo na kapag desperado. Kahit peke na yung sinasabi, madali silang maniwala. Pangalawa, pagkababad sa